Umuusop ito po sa bawat 10 Pilipino ang may nabubulok na ngipin o tooth decay. Ayon po yan sa isang pag-aaral ng Department of Health. Kaya usapang oral hygiene tayo ngayong Oral Health Month. Nakasalang sa Balitang Hali si Philippine Dental Association President Dr. Manuel Centeno. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Sir, good morning po. Good morning, Sir Rafi and Ma'am Connie. Good morning po good morning. From the Philippine Dental Association. Opo, good morning po sa inyo, Doc. At ito nga ho, no, yung 2018 survey po ng DOH, sinasabi doon na 73% ang may tooth decay. Pero bukod po sa bulok ng ngipin, yun lang kasi madalas nating naririnig, di ba? Ano ho yung mga problema pa ng oral health ng maraming Pilipino? Yung tinatawag yung datos po ng DOH about dun sa tooth decay, tama po, 73% ng total population of the Filipino are suffering from tooth decay. Kasi kadamitan po, especially mga bata, napapabayaan dahil hindi po nagagabayan ang tamang pagsisipilyo simula pagkabata pa lang. Hindi po yung ang naiisip kasi nila, hindi po kasi naging priority ngayon ng bawat Pilipino yung oral health. Kasi syempre, lalo na yung mga mahihirap na lugar o yung ating mga sa province or yung mga pamilya po, mas priority ang pagkain. Kaya ngayon po, ang ginagawa ng PDA for our National Dental Health Month celebration, talagang tinututukan po ng bawat mga dentistang Pilipino, especially the DepEd and the different chapter all over the Philippines, ang paggagabay ng tamang pagsisipilyo para sa good oral health ng individual. Opo, speaking of paggagabay, kasi may mga sinasabi ho, paniniwala na tila mali, ano? Pero may mga ganitong senaryo hinahayaan lang daw ng ibang mga magulang na kumain ng mga matatamis hanggang mabulok yung ngipin ng kanilang mga anak. Kasi daw mapapalitan naman daw ito. So pwede ho bang gabayan natin yung may mga ganyang paniniwala, Doc? Yung tamang pag-aalaga po, siyempre po kailangan din lalo na po, kailangan within 6 months pa lang yung baby na meron na po talagang tinuturuan, nasisipilyo na po o natuturuan na yung bata or nalilinis na po yung kahit gilagid pa lang ng bata, sinisimula na sa pag-aalaga. Kasi yung sinasabi ho nila na napapalitan yung temporary na ngipin o yung milk teeth na tinatawag. Kasi kung ano ho yung magiging kakalabasan ng temporary dentition, simula bata, yun din po yung magiging kakalabasan niya pagdating ng permanent pag-erap ng permanent dentition niya. Kung maganda yung temporary dentition, syempre po, mas maganda rin po ang lalabas yung papalit ng ngipin o yung permanent na tinatawag natin. Kasi sa tamang gabay po ng mga magulang, kung napapansin niyo ho, pag ang bata naturuan ng wastong pagsisipilyo sa bahay pa lang po, pagpasok sa school, walang problema. Wala maganda yung ngipin kasi one of the problem ng mga bata, lalo na yung mga estudyante, hindi hindi nakakapasok pag masakit ang ngipin. So yun po yung number 1 dahilan ng magiging absentee ng mga bata, yung sakit ng ngipin. Oo. Kaya napakahalaga talaga ng good oral hygiene, Doc. Talagang hindi ho natin makakailayan. Siguro magandang paalala natin para ho dun sa mga hindi nakakaalam. Akala kasi yung iba, anli ang pagtubo ng ngipin, di ba? 2 beses lang po tayong tutubuan ng ngipin at yung isa doon, yung pangalawa, permanente na yon, wala na ho, di ba? Opo, after po ng temporary dentition, yun pong permanent, yan na po yung pinakalas. 2 beses lang po magpapalit ng ngipin. Ayan. At 1 beses for temporary and then permanent dentition na po. Opo, so, may kaibat din ho na mga sakit, di ba? Ang bad oral hygiene, Doc? Opo, hindi lang po yung tooth decay, meron pa rin pong yung sa mga tinatawag po natin na periodontal disease, yung mga sa matatanda po or yung sa mga namamaga ang gilagid. So, yung kung hindi po maganda ang oral hygiene, so meron pong mga gilagid o ngipin habang nagsisipilyo parang nagkakaroon ng bleeding. Yun po yung tinatawag natin, yung pagtugo ng mga gilagid pag nagsisipilyo. So, napipilitan ng bata na hindi na rin magsipilyo dahil masakit, dahil namamaga yung gilagid nila. So, that's why ang PDA po ngayon, merong magandang programa. Ito po yung ating tinatawag na 1 milyong sipilyo ang ating Pilipino. So, ang programa po ng administration ko ngayon
ay makalikom ng milyong-milyong sipilyo na ipamimigay po natin sa mga kabataan all over the Philippines, especially in public school na under po ng DepEd, dentist. So sa tulong po ng DepEd and po ating mga dentista na 120 chapters and affiliate society all over the Philippines, so nagkakaroon po kami ng training at yung training sa tamang pagsisipilyo. Nagbibigay po kami ng tamang gabay sa wastong pagsisipilyo. Yung kahit nga po, 2 beses na lang po sa isang araw na kailangan magsipilyo. Una, paggising sa umaga at sa gabi bago matulog. So, 2 beses, 2 minuto na ang tagal ng pagsisipilyo. So, yun po. Sana rin po, ibigay na rin po natin sa mga bata para paano nila malalaman na continuous na yung 2 minutong pagsisipilyo. Siguro ito po, isipin mo nila, kumakanta sila ng happy birthday. And then at the end of the happy birthday song, yun na po yung 2 minutes na tamang pagsisipilyo o tagal na pagsisipilyo. And hindi po kailangan ang mumog. Pagkatapos magsipilyo, hindi na po dapat magmumog. Kasi saan po mapupunta yung fluoride na kinukuha na kailangan makuha ng ngipin o ma-absorb ng ngipin. Kung magmumumog po ang bawat bata after magsipilyo sa tubig o sayang lang po yung fluoride, hindi sa ngipin napunta, kundi napatapon lang o napunta sa lababo. Kasi tutura po, magmumumog, lilinisin, magaling. Dapat po after 2 minutes, dura lang, idudura. Spit out lang po yung excess na toothpaste and then hayaan na kung nakakapit sa ngipin. Opo. Doc, katwiran po ng ilan kasi mahal daw magpakonsulta o magpaayos ng problema sa ngipin. Ano po masasabi nyo rito? Ano po yun? Pakiulit po. Ang sabi po kasi ng ilan, mahal po magpakonsulta sa mga dentista. At yung iba naman, hirap makakita ng mga dentista o makahanap ng sariling dentista. Ano pong reaksyon nyo rito? Hindi naman po, kasi marami naman po tayong mga health center na may mga dentista po, ang mga government dentist natin. Actually, nagbibigay po talagang tinututukan na rin po ng ating government health yung oral health as part of the universal health care. Ngayon po, kasi nagiging one of the component na rin po ng universal health care. Meron po mga chapter o yung mga dental chapter po natin all over the Philippines na nagbibigay ng dental mission. Ito po ay hindi na po yung bunot, kundi ang ginagawa po ngayon ay preventive, nagpapasta, naglilinis ng ngipin, at sa mga bata po, nagbibigay po kami ng libreng application ng fluoride and tamang pagsisipilyo. Yan po yung mga tinuturo ngayon, preventive. Wala na pong extraction kung maaari. Wala nang bunot dun sa mga dental mission kasi kailangan nun natin preventive ng tamang pag-aalaga ng ngipin. Sige po. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Si Philippine Dental Association President Dr. Emmanuel Centeno. Maraming salamat din po sa pagbibigay niyo ng pagkakataon na may share po namin ang kahalagahan ng oral health, lalo na po ngayong National Dental Health Month. So magandang hapon po, magandang tanghali po sa lahat ng tagapakinig. Salamat po. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.